naman po natin mga kachika kung anong naganap sa buhay ng newscaster na si Arnold Clavio. Isipin mo, hemorrhagic stroke ang nangyari sa kanya. Dito kay Arnold Clavio, may mga nagsasabing, karma mo yan, kasi ganito at ganyan, ganyan at ganito. Alam niyo po, hindi po natin alam yung kwento tungkol sa kanya at kay Sara Balabagan. Let's go! Good morning mga kachika! Isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay Arnold Clavio kumpirmadong na stroke habang nagda-drive. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa mundo ng showbiz. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang munti ka nang malagay sa alanganin ang buhay ni Arnold Clavio. Ito nga ay matapos ma-hemorrhagic stroke ito habang nagdadrive pa uwi sana sa kanilang bahay. Ayon pa sa nakalap na balita ay talagang munti ka na matuldukan ang buhay ni Arnold Clavio kung hindi ito nadala at naagapan agad sa hospital. Ayon pa kay Arnold, ay talagang maituturing niya nitong pangalawang buhay dahil ang akala niya ay talagang iyon na ang huling sandali niya sa mundong ibabaw. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na ang mga nangyayari sa buhay ni Arnold ngayon ay talagang maituturing na karma. Ngunit ayon naman sa isang vlog ni Christopher Min, ay wag daw nating husgahan ng isang tao, gayong hindi naman natin alam kung ano ang tunay na nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Dagdag pa ni Christopher Min ay hindi daw kailangan ni Arnold ng mga bashing at paninira ngayon sa kanyang personal na buhay. Dahil hanggang ngayon ay kasalukuyan pa rin nagpapagaling si Arnold sa kanyang karamdaman. Ayon pa kay Christy ay kailangan ni Arnold ay isang matinding dasal upang sa ganon ay mas lalong mapabilis ang pagaling ng kanyang malubhang karamdaman ngayon. Ayon pa sa official report na inalabas ng Enquirer.net sa kanilang official website and quoted, "Hemorrhagic stroke, what to know about Arnold Clavio's healthcare. Manila, Philippines, feeling does not mean you're okay. Feeling good does not mean we're good. Listen to your body." This was a seasoned broadcaster Arnold Clavio's advice to the public following a recent health scare that almost cost his life. Clavio narrated that on June 11, 7:10 p.m., he suffered from numbness in the right arm and leg while he was driving home. According to him, he drove a gasoline station and got out of the car. Trying to walk, he found it difficult to do so. He drove to an emergency hospital along the way, where tests were done. Doctors recommended that he take a CT scan test too. And upon interview, the Kapuso journalist recalled that his day started as usual, adding that he was feeling happy. Earlier has spent his time playing golf and preparing for Independence Day coverage. Little did he know, however, the scary turn of events would occur that day, an experience that he would later describe as a wake-up call and life-changing. Bali, pauwi na ako galing sa golf course sa East Ridge. While driving, biglang na heavy numbness yung right arm ko at right leg. It's unusual. I was going to home from the golf course in East Ridge. While driving, I suddenly felt heavy numbness in my arm and left leg. It's unusual, Clavio said. He continued saying he was able to stop at the nearest gas station and a restroom. I immediately checked on a mirror to see if his face was dropping or it was bloated. But no, they were not. He noticed, however, that he had unusual gait, which he likened to a toddler walk. When he got out of his car to go to the restroom, bumalik ako sa kotse. Ganun pa rin, di pa rin ako makalakad straight. Nanginginig legs ko, so I decided na dumiretso na ako sa nearest hospital. I returned to a car and I'm still like that. I still can't walk straight, my legs were trembling, so I decided to go straight to the nearest hospital, he said. Hemorrhagic stroke, fortunately, despite the numbness in his right and arm leg, causing him not to feel the pedals for gas and brake. Clavio was able to drive himself to Fatima Medical Center. He was sent to the emergency room where he underwent some tests. They did some tests, yung BP, blood pressure ko, 220/120. Yung sugar ko is 270. Tapos recommended nila na mag-CT scan ako. They said some tests
My BP blood pressure was 220/120. My sugar level is 270 and they recommended I have a CT scan. Clavio told Enquirer.net. Yun nga, lumitaw na yung tinatawag na hemorrhagic stroke. Nagkaroon ako ng slight bleeding doon sa thalamus area, a left side ng brain. That was it. Turned out that I have they called hemorrhagic stroke. There was slight bleeding in the thalamus area, the left side of the brain, Clavio said. He added, quoting the result, that the affected area was the part of the brain responsible for sensation and muscle control, which explains the numbness. Clavio was quickly transferred to the St. Luke's Medical Center in BGC. He was brought to the hospital acute stroke unit where the doctors observed his condition and wrote down his blood pressure and blood sugar level. Clavio's health scare will serve as a health warning to others. But what do we really know about hemorrhagic stroke? End quote. Alam naman po natin mga kachika kung anong naganap sa buhay ng newscaster, miyembro po ng Bulwagang Pabalitaan ng GMA7 na si Arnold Clavio. Alam mo, buti na agapan niya. No? Oo, talaga agapan niya. Presence of mind talaga. Kailangan talaga yun. Importante talaga yan. Isipin mo, hemorrhagic stroke ang nangyari sa kanya. Naramdaman niya na ditong kanan niya, pati ito, talagang parang tinutusok. At talagang namanhid. Nagsika pa rin siya na makarating sa ospital. No? Talagang pangalawang buhay talaga. Oo. At sinasabi niya, ako po ang buhay na patotoo na merong milagro. Yan, di ba? Totoo yan. Oo naman, sinabi niya. At saka sinabi niya, alam niyo po, makasalanan po ako. Pero niyakap pa rin ako ng Panginoon. Binigyan ako ng panibagong buhay. Napakasarap pakinggan. Di ba? Napakasarap pakinggan talaga. May milagro talaga, di ba? At saka nakita mo sa kanya ngayon, panibagong buhay siya para siya nagsisimula sa lahat. Baby steps. Oo, Sa therapy niya. pero Baby steps siya, lumalaban din. Kaya lang sa ganitong pagkakataon po, mga kachika, nakakabasa pa rin po kami ng mga hindi kagandahang komento. Tungkol naman kahit kanino, wala nang ligtas ngayon. Dito kay Arnold Clavio, may mga nagsasabing, karma mo yan. Kasi ganito at ganyan, ganyan at ganito. Alam niyo po, hindi po natin alam yung kwento tungkol sa kanya at kay Sara Balabagan. Huwag na po nating ukol-kilin ngayon sa mga panahong ito na nagpapagaling yung tao na nagkaroon ng hemorrhagic stroke. Ano po ba ang pinakamagandang paraan ngayon para tayo makatulong sa ating kapwa? Panalangin. Correct. Hindi po natin alam kung anong naging usapan nila ni Sara tungkol sa kanilang anak. Di ba? Marami tayong hindi alam. Tama. Kaya huwag nang isumbat yun sa isang tao na ganito na nga po ang nangyari. Dadagdagan pa ba natin ang kanyang dalahin? Correct. At saka sa bagay itong pagkakataon kasi kinakailangan talaga natin na intindihin natin yung sitwasyon. Huwag natin palalain. Totoo yan. Pagkaanin natin. Oo. Di ba? Correct. Kasi alam mo, may sakit na ganito na bumabawi pa lamang po. Siyempre naglalaro pa rin sa isip niya yung nangyari. Na sana magtuloy-tuloy na, gano'n. Yun na lang po, di ba? Siyempre kailangan talaga ipagdasal natin siya kasi sa nangyari sa kanya, nagpa-flashback yung nangyari sa kanya. Mukha na siya lang mag-isa dun sa atin. Diba siya lang mag-isa sa kotse? Oo. Tapos diba nakaya niya pa na i-drive papunta sa hospital. Alam mo bang si Tita Neni Olanday ka na? Alam mo ba yun? No copy! At saka diba, lalahatin ko na tayo, diba lahat tayo, kapag may nangyayari sa atin, magre-rewind sa'yo lahat ng mga, yun yung sinasabi. Lalo pag nag-iisa ka na lang. Magre-rewind ako, sorry. Pag-iingi ka, automatic kagad yun. Naku, mali pala ito. Mali ito. Nangihingi ka na agad nakapatawa. Isipin mo, ang blood pressure niya, 220/120. Tapos ang taas-taas ng sugar niya. Naku, napabayaan ko. Sabi niya, hindi ko natutukan. Samantalang si Arnold, gym buff. Diba? At talaga, ang kanyang 40 pounds daw ang nawala sa kanya. Ang nangyari kasi sa kanya, nakatutok lang siya dun sa sugar niya na mini-maintain niya ganito. Dapat, hindi niya na alam na mayroong ibang sakit pa na dapat ingatan. May kakomplikasyon, di ba? Ganon. At saka ang ganda nung sinabi niya na, merong 3 tao na nakaaway ko. Sabi niya ganon. Lahat sila, nung panahon na ako'y na-stroke, tumawag, nagparamdam, at ang sarap-sarap nung yung salitang pagpapatawad at pagmamahal. Yan naman ang maganda. Dito babalik sa atin yan mga ganyang iniisip natin, di ba? Lahat naman po tayo makasalanan. Ay, oo, wala naman pong perfecto sa atin. Minsan isang panahon nagkakasala rin po tayo. Sadya man o hindi, wala pong perfecto sa atin. Kaya huwag nating iwalay si Arnold Clavio. Instead na siya ay ating bulabugin pa, ipagdasal natin. At lagi natin tandaan kung ano man ang nangyari sa kanya, maaaring mangyari din sa atin. Kaya, ang ganda nga dahil yung mga sinasabi niya ngayon, parang paalala sa atin, nako, mas maganda yung mas madalas para ligtas. Tama. Diba? Nakakatuwa yung gano'n. Alam mo yung tumatak na doon sa akin nung sinabi niya yung nag-post siya. Yung di ba sabi niya hindi niya naigalaw yung kanang kamay niya. Tapos ay paa niya. Yung paa niya. Yung pinakamatindi doon, yung tinignan niya sa salamin yung mata niya. Yung salamin, yung mukha. Kung nakangiwi. Hindi, at saka yung mata niya kung lumuluha. Yung sinasabi niya kung lumuluha. Kung nakangiwi. Kung nakangiwi kasi stroke meron. May ganun. Yun. Kasi kahit mild pa, di ba ngumiliwi. Tinitingnan niya. Nalumuluha. Ayun yung sinabi niya, tinitignan niya daw muna yung mata niya. Kasi ang kanang kamay daw, yun daw yung sabi ng doktor sa kanya, pagka daw may lumuluha daw yung mata mo. Isa lang. Hindi.
Sa left yung ano niya eh, Oo. yung hemorrhagic Kasi eh. pag ganun, pag dito ka na-stroke, Oo, eto oo, ba yan. yan? Oo. Ano, Kanan. Baliktad yun. At nakakatuwa po dahil unti-unti nang nakakabawi si Arnold Clavio para muling humarap sa mga kamera para tayo ay bigyan ng mga balita. Tama, Diba? oo. Basta masaya kami para sa kanya at sana Igan, tuloy-tuloy na ito. Lagi kami nagte-text. Ay, Get well oo. soon po. Nung Igan. sagutin niya yung unang text ko, napaganon ako, salamat po. Salamat po. Kasi para makapag-text back, Oo. yung wisyo, yung katawan, nakikinig na, di ba? Meron ng pag-uusap ang katawan at ang isip. Coordinated diba? na lang. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.